Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag na ang dakila niyang gawa. Itaas natin ang ating mga puso at tinig sa pagpupuri sa Diyos ng kasaysayan. Tayo ay Tayo ay lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang sa mahalagang natin sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkalooban mo pa rin po kami ng panibagong oras, panibagong lakas, panibagong bukas, Panginoon, ng aming buhay. Salamat po sa iyong regalo sa pagliligtas sa amin, sa bawat isa sa amin. Lord, i-bless mo po ang bawat isa at naway hindi kami lalabas dito nang walang natututunan. In Jesus' name we pray. Amen. Pagbabatayan po ng mensahe ngayong hapon ay matatagpuan sa Aklat ng Lukas, Kabanatang 2, talataang 15 at 16. Nang makalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang lumakad, at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Tayo po'y pinagpala ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Makakaupo na po. Kakanta pa pala.
sanggol sa saksapan man din. Siyang sanhi, kaligtasan natin mula sa Bethlehem, sa bayan ni David. Ang medyas ay sinilang, ang Panginoong Jesus. Noong Pasko, Aleluya ang bati kay Jesus, ang hari ng mga hari. Karapat-dapat nga purihin at sambahin ang Emmanuel, ang Panginoong Jesus. Aleluya! Oh, Gloria, itaas ang ngalan niya. Sama-sama, sambahin siya, ang Panginoong Jesus, purihin na. Ngayong Pasko, Aleluya ang bati kay Jesus, ang hari ng mga hari. Karapat-dapat nga'y purihin at sambahin ang Emmanuel, ang Panginoong Jesus. Aleluya! Awitan natin siya. O Gloria, itaas ang ngalan niya. Sama-sama, sambahin siya, ang Panginoong Jesus, purihin na. Aleluya! Awitan natin siya. O Gloria, itaas ang ngalan niya. Sama-sama, sambahin siya, ang Panginoong Jesus, purihin na. Aleluya! Awitan natin siya. O Gloria, itaas ang ngalan niya. Sama-sama, sambahin siya, ang Panginoong Jesus, purihin na. Salamat po sa palakpak. Sa palakpakan ninyo sa mga members ng BOSE, may isang turn among the roses. Magandang buhay. At magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ikawalong simbang gabi ng ating pagsamba. So, 2 tulog na lang at Pasko na. Yung mga bata nagbibilang. 2
2 tulog na lang, Lola, ang aking mga apo, at Pasko na. Sa mensahe ngayong gabi, ating pag-uusapan ang sabsaban o ang tinatawag nating manger sa English. Bakit si Jesus ipinanganak sa sabsaban? Bakit ito ang pinili ng Diyos na doon isilang ang tagapagligtas ng daigdig? Sa panahon natin, marami tayong nababalitaan na mga sanggol na isinilang sa comfort room. Katulad ng aking napapanood sa Dreamcast. Saan ba siya sinilang? Si Baby? Sino nanonood ng Dreamcast? Si Baby ay ipinanganak sa comfort room ng isang gasolinahan. Meron ding mga baby na ipinapanganak sa mga sasakyan o kaya naman ay itinatapon sa basurahan. Matapos ipanganak, yung iba'y fetus pa lang ay makikita natin sa mga bowl ng CR. Isinilang ang mga batang ito sa mga maruruming lugar, imbes na sanay sa ospital o sa bahay. Ang ganitong mga pangyayari ay hindi na bago sa kapanahunan ni Jesus. Ganito ang naranasan ni Jesus. Ipinanganak siya sa isang maruming sabsaban, sa bahay ng mga hayop. At doon ay makikita natin ang isang kaaba-abang kalalagayan. Naranasan ni Jesus ang naranasan ng maraming sanggol ngayon na ipinapanganak sa mga lugar na marumi at hindi komportabling kalagayan. Bigyan po natin ng aral kung bakit si Jesus ay pinanganak sa sabsaban. Ganito ang wika ng ating ebanghelyo. Isinilang ni Maria ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban. Sa salitang ito, mayroong ilang mensahe na nais ipakita sa atin tungkol sa sabsaban. Una, ang sabsaban ay pakainan ng mga hayop. Alam po naman nating lahat ang itsura ng sabsaban. Inilalagay ng may-ari ang pagkain para sa kanyang mga alaga, tulad ng damo at dayami. Sa pangyayari ng unang Pasko, ang nakalagay sa sabsaban ay hindi lamang pagkain ng hayop, kundi si Jesus mismo. Ipinapakita nito ang dahilan at tunguhin ng misyon at ministeryo ni Jesus sa daigdig. Siya ang magiging pagkain at tubig ng sanlibutan, na kapag kinain natin at ininom, ay hindi na tayo magugutom at hindi na din tayo mauuhaw magpakailanman. Ang daigdig ay nabubuhay ngayon sa makahayop na kalagayan. Ang mga tao ay nag-aasal hayop sa kanilang pamumuhay. Halos ang laman ng balita sa araw-araw ay ang pagsasamantala ng ibang mga tao sa kanilang mga kapwa, gaya ng pagpatay, pananakit, pagnanakaw at marami pang ibang karahasan. Halos hindi na tayo nakatitiyak ng kaligtasan sa pag-alis natin ng ating mga tahanan. At kahit sa mismong loob ng ating mga tahanan, ay nabibiktima pa rin tayo ng mga budol-budol o dugo-dugo-gang. Nabalitaan niyo po ba yung nangyari kay Agot Isidro? Siya ay naging victim ng dugo-dugo-gang. Ang kapanganakan ni Jesus sa sabsaban ang sumasagot sa ganitong nangyayari sa daigdig.
Naroon si Jesus sa sabsaban upang maging pagkain ng daigdig laban sa makahayop na kalagayan ng tao. At upang ibalik ni Jesus na ang tao ay maging kalarawan muli ng Diyos. Alam naman nating lahat na tayo ay nilikha na kalarawan ng Diyos. At dapat natin pag-ingatan ang ating mga katawan dahil tayo ay nilikha na kalarawan ng Diyos. Sa Juan chapter 6, verse 48, ay sinabi ni Jesus dito ang layunin ng kanyang pagparito sa sanlibutan. Ganito ang wika niya, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay." Si Jesus ang pagkain ng daigdig. Siya ang pagkain upang ang mundo ay makaahon mula sa pagiging makahayop na uri ng buhay. Upang ipabatid sa atin na tratuhin natin ang ating kapwa na makatao. Katatapos lamang nating mag-celebrate ng Universal Declaration of Human Rights o ng karapatang pangtao. At isinelebrate natin ito noong nakaraang December 10. Marapat lamang po nating igalang ang karapatan ng bawat isa sa atin. Sapagkat tayong lahat ay nilalang ng Diyos sa kanyang wangis at lahat tayo'y minamahal ng Diyos. Kaya dapat din po tayong mag-ibigan sa isa't isa kung paanong tayo'y inibig ng Diyos. Ang kapanganakan ni Jesus sa sabsaban ay nagpapahayag ng paglaya ng tao sa pagiging asal hayop niya. Ang tao ay hindi tulad ng hayop. Man is a rational animal. Mas mataas naman natin dito sa hayop. Ang tao ay may kaluluwa at may espiritu na nakaungkay sa dakilang Diyos na lumala sa atin. Kaya kung ang tao ay nalilihis ng landas at nawawala ang tamang asal, wala na siyang pinagkaiba sa hayop. Ang ikalawang punto, ang sabsaban ay simbolo ng pagpapakita
Christmas decors. Nawawala na ang tunay na simbolo ng Pasko at ito'y ang sabsaban o ang nativity picture. Mabuti po sa atin, sa harapan ng ating iglesia, ay meron tayong makikitang nativity picture. At kahit po doon sa ating liturhiya ngayon, ang nasa unahan po niyan ay ang picture ng nativity. Kapag po pinagmamasdan natin ang nativity picture o larawan ng magkakasama ang pamilya ni Jesus, makikita natin ang kapayapaan at katahimikan sa tagbong ito. Ito ang mensahe ng Pasko sa atin. Ang katahimikan at kapayapaan at higit sa lahat ay ang pag-ibig. Ibigin po natin ang ating kapwa gaya ng ating mga sarili. At yun ang kautusan. Ngunit ang Pasko natin ngayon ay iba. Imbes na nativity ang larawan, nagiging puro activity. Nagiging puro activity ang ating Pasko. Activity po katulad ng shopping dito, shopping doon, kainan dito, kainan doon, party dito, party doon, inuman dito, inuman doon. Ito ang Pasko natin ngayon. Ito ang nasa puso ngayon ng mga tao. Kaya't ang resulta, pagkatapos ng Pasko, maraming tao ang pagod. Hindi lang pagod, may inaatake sa puso. At tumataas ang blood pressure dahil sa dami ng kinakain. Sa madaling salita, mga karamdaman o sakit ang nagiging bunga ng Pasko natin sa panahong ito. Kumustahin po natin ang ating mga puso. Nativity pa rin ba ang nasa loob ng ating mga puso ngayon? O puro mga activities pa rin? Puro Christmas party. Lahat na tayo ng organisasyon ng ating kinabibilangan ay gusto'y may Christmas party. At hindi makakatapos ang Pasko nang walang mga Christmas party at mga exchange gifts. Si Jesus ay naroon sa sabsaban, sa simpleng kalagayan at sa mababang kalagayan. Kahit siya ay nasa sabsaban, ipinapakita niya dito ang katahimikan. Paano po tayo magkakaroon ng katahimikan sa ating buhay? Panatilihin po natin si Jesus sa ating mga puso. Unahin natin si Jesus ngayong Pasko dahil wala tayong Pasko kung hindi pinanganak si Jesus. Kaya dapat ang ating pahalagahan ay yung naging dahilan kung bakit tayo'y nagdiriwang ng Kapaskuhan. Bago po ako magtapos, may katanungan akong iiwan sa ating lahat. Simple ba ang paghahanda natin ngayong Pasko? Simple nga po ba ang paghahanda natin ngayong Pasko? Ang mga bata, dapat ay iminumulat natin ang mga bata sa kanilang murang kaisipan na ang Pasko ay hindi lamang sa pagbibigay ng regalo. Dahil sa Jesucristo mismo ang napakagandang regalo sa atin ngayong Pasko.
hindi natin dapat itanim sa ating mga anak na ang Pasko ay nagiging material na bagay na lamang ang nagiging importante. Panatilihin natin na mangibabaw ang pag-ibig natin kay Jesus, ang pag-ibig natin sa ating kapwa-tao. Sana mga kapatid, simple lang ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Amen. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak sa atin upang tayo tubusin sa ating mga pagkakasala. Ito ang kanyang handog sa atin na kanyang mga anak. Magandog tayo bilang pagpapasalamat sa Diyos. Tayo po'y magandog. Manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga blessing na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat po sa lahat ng bagay sa paggabay. Naway patuloy mo pa kami biyayaan upang patuloy naming matugunan ang iyong banal na gawain dito sa lupa. Panginoon, kayo na pong bahala at patuloy na magbigay ng pagpapalang ito sa amin. Ito po ang aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kaningningan ng iyong pangalan, ang siyang amin pong narinig, lalo tigit nakita at naramdaman sa buong maghapon at gabi na iyong pagsama sa amin. Kami, dakilang Diyos, sa panahong ito ay tunay na naghahanda para po sa iyong kaarawan. Kanina, o aming Panginoon, yung pong bundle of joy na kung saan ay aming taos-pusong inihandog sa iyo, aming Panginoon, sa bawat pananambahan namin tuwing araw ng linggo, ay amin ang naipagkaloob sa mga anak mo na tunay na ikaw ang sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Nawa, dakilang Diyos, mapagyaman nila ito, lalo tigit magkaroon ng kaunting ngiti sa kanilang mga labi, sapagkat ito nga po ay mula sa puso ng iyong mga anak na naghandog para sa kanila. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa kabila po ng aming kapaguran, ng aming mga ginawang pagpapagal, kami, dakilang Diyos, ay patuloy na dumako sa iyong bahay dalanginan, na kung saan ay amin pong ipinagpatuloy ang amin pong simbang gabi. Sa pangunguna ngayon ng aming mga bose o aming Panginoon, na kung saan andito po ang puso ng aming mga gawain o aming Panginoon. Sa pangunguna ng bose, lahat po ay aming naisa sa katuparan ng naayon sa iyong kalooban ang aming mga gawain. Nawa, dakilang Diyos, hindi lamang ito sa taong ito, maging sa susunod na bagong taon o aming Panginoon, ang amin pong mga nasa bose, ang bawat isa sa amin, ay magsama-sama para sa mga pagdilingkod. Sa gabing ito, aming Panginoon, minsan pa natatapos po ang aming pananambahan, pero hindi dito natatapos ang aming pagdilingkod. Bagkus pa nga, magpapatuloy kami, lalo tigit bukas, o aming Panginoon, ang huling simbang gabi, dahil kaarawan mo na, o aming Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pag-uwi, o aming Panginoon. Kami po ay magpapahinga sa gabing ito, samahan niyo pa rin kami. At alam po namin ng Diyos na ibigay sa amin sa kinabukasan ang isang umagang may ganda na malalakas sa amin yung katawan at patuloy kami gumawa ng nararapan at isusod sa iyo, kautusan. Patuloy niyo pong pakinggan ang aming Panginoon ang mga panalangin sa iyong mga anak, lalo tigit dahil sa kanilang puso at kaisipan. Higing pero mahalaga para sa iyo. Sa amin pong pagsamantalang pag-iwanan na ito aming Panginoon, mula po sa isang makahugan at makumuha ang pananambahan, alam po namin ibigay sa amin ang pagpapala. Katulad ng pagpapagaling o aming Panginoon sa aming mga kagagawa, ang aming Pastor Heidi, na ngayon ay ginagaganap o aming Panginoon, ikaw at ang ilang magagawa na siyang magpapagaling sa Kanya para po sa darating na Kapaskuhan, makasama namin siya lalo tigit sa Kanyang simbahang pinaglilingkuran. At ngayon, pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo. Paliwanagin ng Panginoon ang Kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang Kanyang mukha sa atin at patuloy niya tayong papatnubayan. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Atin pong pasalubungan ng masigabong palakpakan ang bose. Maraming pong salamat sa pangunguna ng ating pong tagapangulo, ang ating lay worker, Noemi, sa kanyang patnugot at sa bawat isa na narito sa altar. So, pagod na tayo, no? Di pa? Tama yun.
Winewelcome po namin ang bawat isa na naririto sa loob ng bahay dalanginan. Meron po bang bisita? Bagong muka? Bagong simba? Wala po. Yung pong nanonood at nakikinig sa ating sa pamamagitan ng Ustream Live, winewelcome po namin kayo. Ganon din bukas po ang huling simbang gabi. Sa pangunguna po yan ng mga kalalakihan. So, sana makasama po namin kayo bago tayo magsalo-salo sa hapagkainan para makasama natin ang may kaarawan, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At ang kanyang birthday mismo sa December 25, alas 9 po ang ating pananambahan. Kung wala na po tayong balita, tunay na ang ating Panginoong Kristo ay daman-daman natin ang kanyang Espiritong Banal, lalo tigit sa atin pong mga ginagawang paglilingkod. Ngayon, sa pamamagitan niyan, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y